Kung ang iyong ipinaglalaban ay katotohanan at para sa Panginoon. Nung sinabi sa akin yung gagawin, pupunta ka ba sa Pilipino mag-rally? Sabi ko, kaya mo pa ba? Sabi ko, naawa na ako sa grupo nila. Kasi mga 70s, 80s na sila. Ang akin namang hinihimok sa mga nakikinig sa mga Katoliko, sinasabi nyo, mahal niyo ang Diyos. Sinasabi nyo kayo ng mga Katoliko, let us work and do something together. Magsama-sama tayo, ipaglaban natin ang katotohanan ng araw ng ating Panginoon. Let us protect life and let us give life for others. And in doing so, you will see your life will never be the same. Magiging excited and inspired kayo sa inyong buhay once again. Bakit ba hindi na in-inspired ang buhay ng isang tao? Bakit ba isang tao minsan look for luggage, no interest in life? Dahil wala siyang nakikitang misyon na pwede niyang gawin at gampanan. Pero sa bawat nilalang, each individual will discover, realize, and understand that God has still mission to do for each and everyone. I'm telling you, hindi lang kayo babata, lalakas pa kayo, mawawala kayong problema, kasi makakapokus kayo something that is good, something that is worthwhile, and something that is worth doing. And this is our opportunity. This is our privilege. This is not just our right. It is our privilege. It is our opportunity. Grab it. Alam niyo may kasabihan? Wherever you can see the action of God, go for it. Be there, and you will not regret. Kung nasaan ang action ng Panginoon, pumunta ka, makiisa ka, at hindi mo ito pagsisisihan dahil ang Panginoon ay naroon. Ngayon, ang bansa natin, sinahamon. Ang bansa natin, sinasala, seeing it as a problem. It is about time for us to be one. It is about time for us to be consolidated. Let us really show to the whole world that we're Catholics. Since we've been promoting it, since we've been bragging all about it, let us do something good not only for ourselves, but for everybody. Ano ang dapat natin gawin? Let us do good. Let us do good because in doing good, you will feel good. And if you feel good, then your sisters and brothers, you will be happy. At napakaganda nito. Wala na kung gaganda sa gagawin natin ito. We are loving life, protecting life, promoting life, respecting life. We are killing and fighting the culture of death. And we are promoting the culture of life. Yun ang itinuturo at ipinagagawa sa ating ni Jesus. And there's no better things to do in this world than to do the will of God. Because the will of God is what will bring us to everlasting life. The life that we are all going for. Alam mo, sana ang palakpak ng bawat Katoliko. Palakpak ng bawat nakikinig. Palakpak na dapat na lahat na nagsasabing mahal ko ang Diyos. No, the Filipinos, they were also spiritual. Dapat na itama, dapat na igaya. Natatandaan ko na may mga criteria kung sino ang nilang iboboto. 100% sinasabi, they should have fear of God. God-fearing, naniniwala sa Diyos. 100%! Wala kandidato na sinabi hindi siya naniniwala sa Diyos. Diyan, talo. Totoo yan. Kung sino magsasabing politician kasi hindi naniniwala sa Diyos, dahil 100% na Pilipino naniniwala sa Diyos, talo. Let us take advantage of this situation. Binigyan tayo ng Diyos ng gift of faith. The process of faith, wala pong magpuprotekta nito kung hindi tayo na nakakapagsimba,
tayo na nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo na nagmamahal, tayo na binayayaan ng Panginoon ng buhay. And in doing so, pagpunta niya ng simbahan, mga kapatid, hindi ka dahil sa ikaw ay RH Bill advocate and RH Bill opponent, tayo na nagmamahal ka, mahalin natin sila. Hindi po ito panahon pang pag-aaway. O awayin natin ang mga tao against sa paniniwalang ito. Let us pray for them. It's starting today. Please do not hate them. Do not discriminate them. Please. Ipagdasal natin sila. Hindi dahil tayo ay tama at sila ay mali. Kung hindi iyon ang gusto ng Diyos na gawin natin. Hindi po panahon o napapanahon na ma-divide ang ating bansa. Panahon na para po ninyo magkaisa. Ang Satanas pa rin ang mananalo kapag ang galit na magdaghari sa ating puso against them. Let us embrace them as our brothers, and in doing so, we are promoting life, respecting life, and promoting the culture of life.